Okay guys, so welcome to It's Complicated Podcast Episode 3. So ngayon ang topic natin is about ano nga bang topic natin? Joke lang. So yung topic natin today is about falling in love with someone below standards and yung nakasanayan mo na kahit halimbawa gusto niyo makipag-break na hindi niyo kaya makipag-break kasi nakasanayan niyo na yung tao na kasama niya for ilang years. So ngayon guys, special yung ating episode kasi yung kasama natin sa ating podcast ay yung barkada ko since uhugin pa kami. So, yan, si Christian de Guzman. Yan ang ating guest for today. So, Tol, welcome sa It's Complicated Podcast. Hello pare, kamusta na? Okay naman, Tol. Ito, Introduce mo walang sarili mo, trabaho Tol. Sa, mamaya pagdating. Hi, by the way guys, I'm Christian. You can call me Onax, Tano. Kaming dalawa ni Buwan ay pasimula ng mga walang brief pa habang naglalaro. Ay magkasama na, magkasama sa lahat ng kalukuhan, oo. kapilyuhan, kakulitan. Kami ang magkakasama ng mga yan. Kasama namin yung utol niya, yung mga barkada namin. Shoutout nga pala sa mga kabarkada namin dyan. Mga Knicks boys. Yon, Knicks Boys yan ng aming fraternity. Ayun, Tol. So, Ayun. ito, tatanungin na kita. So, paano kung ma-inlove ka below your standards? Actually, pare, madalas naman kasi is, para sa akin, na-in-love ako sa taong, ah, hindi naman sila sabihin natin na may standards ako eh. Ah, Sabihin na natin na in-love ako sa tao na hindi siya yung ideal mo. Oo nga, tama. Oh. Ibig Which is, sabihin, minsan, mas para sa akin malimit din kasi, mangyari talaga yun eh. oo, kasi uh, magugulat ka na lang. Teka muna, ayaw ko sa napaka-tupake nito. Ayaw ko. Pero na-inlove ka sa kanya, di ba? Oo nga, oo, So, totoo for yun. me pare, there's no such thing as standards. Standards kasi is kapag binigyan mo ng standards sa isang tao, ibig sabihin, that's your perfect, Tama. I mean, yun yung ideal mo. But sabi nga nila, love moves in mysterious ways. So, na-inlove ka sa taong imperfect para sa'yo. De tsaka ang standard is depende rin sa tao eh. Yung maganda para sa iyo, hindi Oo. maganda sa iba. Yung maganda para sa iba, hindi maganda sa iyo. Oo. Ganun eh. So hindi Oo. wala So, talaga so standards in there's a way. no standard. Yeah. Oo. Tsaka pagka nilagyan mo ng standards ang isang tao, hindi masaya eh. Hindi nga actually. Hindi, hindi walang Malilimitahan challenge ka, eh. Walang, malilimitahan, no? oo. Oo. Na-experience mo na ba yan, yung Pero, ganyan? oo pare, maraming beses eh. So, I have a lot, hindi naman a lot. May mga relationships ako na nangyari. Ako, talaga, standards ko is maputi, na matangkad, kailangan Mm. sexy siya. Pero nagka-girlfriend ako for 8 years na morena, mataba. Alam mo yun? Yung mga bagay na ganun, meron naman diyan na maliit, na maputi, na ganun. Meron din naman na basta maraming beses na in love ako na below sa standards ko. Ah, okay. Eh, nagtagal kayo? Actually, pare, ang aking pinaka tagal na relationship, yung pinaka madali. Yung serious relationship, Ah, yung masasabi natin na in love ka, oo. is 5 years. Oh, tagal ah. Tagal din pala. Meron ka palang Below ganun. standard yun, ha? Oo, pare naman, siyempre, yun nga yung aking talagang, ah, siyempre, kilala mo naman si Red. Oo. We've been, naging girlfriend ko siya for 17 years. Mm, tagal no? Dahil yun. Oo.
17, 15 years. Then after that, wala rin. Minsan nga daw, hindi daw sa Nagkahiwalay din. tagal eh, no? Minsan hindi sa tagal ng Oo, hindi sa tagal ba? tagal eh. Oo. It's, yun nga, doon muna tayo sa topic natin na standard. Mm. Nandun na yung ano eh, yung pag na-inlove ka talaga is, ah, yung standards mo is babaliin mo eh. Actually. Kumbaga, babaliin mo yung standards mo para lang, ano eh, para lang ma ano, ma, magtagal, di ba? Oo, tama. Pero dun sa ano, sa Ikaw ba, pre? halimbawa, Wala mo naman magtatanong sa'yo. ano tatanong mo? Wala mo Pero wag kang magtatanong sa'yo. magme-mention ng Ikaw ba? pangalan ha pagka merong ano. Bawal mag-mention ng pangalan dito. Baka mayari tayo. Okay. Ikaw ba, na-inlove ka na? Below your standard? Hmm, oo. Nangyari na sa akin yan dati. At minsan Kilala kasi, ko yung pre. feeling ko, minsan kasi, parang, minsan nag-try lang din tayo sa ganun eh. Parang feeling mo, mas less yung ano, yung parang mas feeling mo hindi ka lolokohin ng tao minsan na yung hindi yung talagang gusto mo, yung sa standards mo. So yun yan, nangyari yun dati Ah, pero niloko ka pa rin, di ba? So hmm. hindi talaga sa ano, hindi sa itsura, depende sa babae Oo. mismo. Kasi kahit gaano Depende kaganda yan. ano, pangit man o ano, loloko, kung man loloko, magloloko talaga. Ang babae kasi kahit ikulong mo, kahit yan ay ibartolina mo, kahit yan ay ikahon mo, kahit yan ay ilagay mo sa loob ng cabinet, kung magluloko yan, magluloko yan. Pag malandi talaga yung babae, maglalandi talaga. Yun lang yun lang talaga yun. Oo. Yun yun. Ay, kaya naisip ko Kahit kasi na alam mo ano pa dati yan nung gawin. nangyari yung kasi naisip ko siguro dapat medyo babaan ng konti yung standards para at least parang mas tumagal. Pero Mm-hmm. yun pa rin yung siya pa rin Iba, hindi mo tsaka hindi mo oo, iba na-expect na yun. gagawin niya sa iyo eh. Nangyari pa din. Oo. So, Yun ang mas delikado, pre. oo nga eh. Minsan hindi mo na-expect yung pa siya pa yung magloloko Kaya talaga. nga sinasabi natin na when you have standards, parang nilalagyan mo ng limit ang isang tao. Kailangan Tama. hanggang dito ka lang. Which is, hindi siya mag-grow as an Tama. individual. Tsaka Kapag mas maganda talaga na nilagyan mo. ano, yung vibe kayo, yung same vibe, yung bang parang okay. So hindi hindi man siya ano pero yung parang ano, yung parang same vibe kayo na hindi kayo magkakasawaan, parang tropa-tropa pa rin, alam mo yun? Oo. So maganda yung ganung Mm. relationship sa tingin ko. Kasi masyado kayong Oo. in love, pag nawala yung love, patay kayo dun. Tsaka, ang pinakamaganda pa rin, dito sa ating topic na to, yung standards is tanggalin natin. Ibig ko sabihin, mas madali kasing mahalin sa isang tao yung mga okay na eh, yung mga ayos na. Ibig ko sabihin yung maganda na sa kanya, madaling mahalin yun. Ang mahirap mahalin dyan is yung mga imperfections. Yan, totoo Yun yun. ang yun ang dapat inuuna para at the time goes by, magkakaroon ng yung mas madali mo matatanggap kung ano siya, Tama. mas madali mo siyang Tsaka dapat matanggap mo mamahalin. yung negative sa Mas kanya eh. magtatagal, mas magtatagal kayo. Kasi siguro wala namang perfect na tayo, so sigurado may negative yan, may ugali yan na hindi mo alam. Oo, So, lahat tayo imperfect. Eh. kaya Tsaka yun nga, tanggapin mo lang. minsan nga, ang gusto kong ilagay sa mga standards is ah, hindi, hindi yung physical, hindi yung mental, hindi yung, yung ugali niya. Is yung matatanggap yung mga imperfections. Oo, yan, yun dapat. Yun number one. Oo, oo. Kasi minsan, akala mo ganito, biglang may nakita ka lang na hindi maganda sa kanya, wala na. Para nawawalan ka ng gana. Oo. Tama yun. Kasi mahirap. Kaya ikaw, aba, nasa sa'yo na yan, pre. Oo nga. Hanggang ngayon, ano pa rin tayo, single. I mean, wala pang asawa. Ah, ako din.
Oo. Ano, tapos tingin mo to, ano yung ano, yung, ito, syempre, ano pa, sa usapan lang, ano yung advantage ng below standards dun sa normal standard na gusto mo? Actually, sa akin para sa akin, walang ano eh, walang advantage tsaka disadvantage yung ano, yung standards. Oo. Kumbaga, ang nakikita ko lang dyan kumbaga, yung standard ng isang tao is parang may limit lang siya. Kumbaga, may disadvantage para doon sa tao mismo. Nagkakaroon ng limit Mm. yung yung expectation mo doon sa tao na hold mo yung pag-grow niya as an individual. And parang you always expect eh. Oo nga, tama. You Dapat always, lagi, yun dapat alisin, ano, yung expectation. oo, oo. Kasi lagi ka mag-expect sa kanya. Itong standards ko sa'yo, bakit hindi mo ito nagagawa? Oo nga. Which, mag-result sa conflict. Kaaway kayo, hindi kayo magkakasunod. Parang ganun. Kung walang standards or wala kang inaabangan na mga ganito, oy, come what may, mas exciting ang relationship. Actually, dati Di naisip ba? ko yun, yung kalak may advantage yung ano eh, yung medyo below standard mo. Uh, Yun nga, kaso na lang, namamahal naging ka na nga actually yung tulad. advantage, naging disadvantage. Kaya, Niloko din, no, di ba? Bad trip. oo, Kasi kasi, minsan yung below standard, syempre, alam ba, mahilig ka sa maganda. Tapos ito naging mm, jowa mo, okay naman, cute naman siya. Pero hindi siya yung nasa standard mo na matangkad, maganda. Pero cute naman, pero hindi naman din pangit. So, minsan mag-expect ka na, "Ay, maganda siguro ganito para mas magtagal." Pero in the end, kung sino pa oo. yung talagang in-expect mo, yung siya pa talaga nagloko, 'di ba? Kaya nga, Kaya dapat yun don't ang expect. sinasabi ko. Maganda wag ka lang mag-expect. Oh, So, basta go with the flow siguro, no? Kasi hindi mo come what masasabi may, magloloko at kasi magloloko kung magloloko yun yan. yung ano eh, yun yung plot ng ano mo eh, ng, ng story ng relationship niya. Oo. Yung sa everyday na pagsasama ninyo is magkakaroon kayo ng yung bago ba? Oo. Kumbaga everyday is exciting na may ina-expect ka na bago or anything. But sabi ko nga, tanggalin mo yung expectation Parang para lahat na at naging least jowa ko na ano mo, nakilala mo eh. Na alam mo yun. Kaya bawal magbanggit. bawal, hindi ako magbabanggit na si Mm. ano. Sigurado mapapanood nila to eh. Lalo kung biglang ano yan, ako. Sana nga lang wala No? mag-comment. Okay lang mag-comment sila para at least ano. Masaya din. Matatawa ka. Oh, ayun. So ito, mapunta tayo sa ano, doon sa second ano natin, sa second topic natin. Mhm. Ah, okay lang ba magstay dahil nakasanayan mo yung tao? No, Bakit? hindi. Kung wala na yung ano, yung pagmamahal, wala na yung tiwala, wala na yung ano. What the hell, bro, kung mag-stay ka pa. It will bring chaos lamang sa relationship. And every day, magdududa, mag-aaway, magtatalo. And kung walang nararamdaman, mawawala kasi yung respect eh. Kasi pagka yung nagkaroon ka ng, may mga magagawa ka out of your, hindi mo naman sinasadya. Mm. Wala na nga yung, hindi mo naman sinasadya magawa yung mga bagay na masasaktan siya. Kasi nga, wala ka na nararamdaman eh. Ibig sabihin, you don't care. Kung gawin ko to, masaktan ka, sorry, hindi ko alam. Kasi hindi na ako cautious sa mga mararamdaman ko kasi wala na nga eh. Oo Di nga. ba? Tama. So, so wala na sense para magstay ka. Pero ang daming Kakasakitan ano lang. sa ganyan, na maraming maraming nangyayaring ganyan yung kasi sa sobrang tagal na nila,
parang hindi na nila alam kung anong mangyayari sa kanila kung hindi nila kasama yung isang tao kahit hindi naman na wala na parang wala na silang feelings. Parang natatakot silang makipagrelasyon sa iba kasi Mm. parang nakasanayan niya na yung tao eh. May mga ganun, di ba? May mga ganun Siguro, situation siguro eh. may mga taong ganun kasi sila yung mga tao siguro na takot na ah Mag-explore to go out, oh ng yeah, to go out ng kanilang comfort zone. yun. Oo Ibig nga, tama ka, sabihin, totoo yun. Oo. takot, May mga takot taong silang ganyan eh. lumabas sa mga limitations ng buhay nila. So, Tama. ibig sabihin, once na kumbaga parang isang kahon yan eh. Gusto mong ma-explore ang iba, lumabas ka ng kahon. Mm. Pumunta ka sa ibang, pero be sure lang na paglabas mo doon sa kahon na yun, is maayos na mong iiwanan at maayos kayo na. Pero, naniniwala ka ba pre na, ano, na once na nag-break na or naghiwalay na yung dalawa, is magiging friends pa sila whatsoever? Tama. Parang, parang ako hindi ako naniniwala na ganun Ako ang parang, mangyayari. hindi ko alam kung nangyari sa akin yan. Pero parang Ako nangyari sa kasi akin. pare, wala pa ako naging ex na naging kaibigan ko. Ano na? Ulit, Oo. naging ex ko na naging kaibigan ko. Ako din eh. Lahat galit eh. Wala. Wala ka Lahat na, hanggang ganun. ngayon, wala kang ano. Pero hindi naman galit sa'yo. Wala. Alin? Hindi naman galit sa'yo. Kahit nga yung mami ni Red eh. Hindi ko, siya na yung may kasalanan, hindi siya pang galit sa akin. Hindi ko Ay, alam. mali yun. Mali naman. Siyempre kung ano, Kaya, dapat, ano, hindi ako, siguro it's ano na lang na parang defense mechanism na lang sila. sabagay, na may ginawa kasi sila. No? Na may ginawa sila. Na ayaw Ayun, nilang yun. sisihin. Oo. Ayaw nilang Tsaka, masisisi sila. mas ma-pride ang babae. Sinabi mo pa. Tsaka Mas lagi ma-pride silang talagang tama, babae. no? Oo. Siguro mas magiging, ano, for me, below standards ng pagpili sa taong gusto. Walang standards. Walang below standards. Kasi nga, ikaw na may sabi rin kanina, na everybody has his own standards. Maaaring ang Tama standards nga. mo mas mataas sa standards ko. Ang standards ko naman, mas mababa sa standards mo. Kaya, um, walang perfect na tao. Walang perfect na, Tama. na, Agree naman ako na, dun. na, na kaya, ayun. Ito, Basta, ano lang, don't set limitation. ano yung maibibigay mong payo dun sa dalawang topic na pinag-usapan natin? Payo sa mga viewers natin. Okay, so lahat ng mga viewers natin, napayo ko lang sa inyo, unang-una nga, is don't set standards kung naghahanap kayo ng taong, ano, dahil uh, it's not right. You're giving limitations to yourself, to to the, the person who may love you for who you are. Tapos, um, kung doon naman sa pangalawa, na tanong mo, kung hindi na kaya, itigil na natin. Kasi Bitaw. No? kailang magkakasakitan lang kayong dalawa, magkakaroon lang kayo ng conflict every day, magkakaroon lang kayo ng mga mga experiences sa bawat isa na maaaring makasama sa inyo, pwedeng ikasira ng bawat isa sa inyo. Tama. And kung hindi na kayang i-work out, kalas, maghiwalay ng maayos. Tsaka mas pinapatagal mo yung relasyon, mas masakit sa huli. Pag mas Oo, matagal, oo. mas bumaba yung relasyon nyo, mas lalo masakit. Kaya nga. At Kaya mas mahirap kumalas. kung wala talagang feelings na or wala nang pag-asa maayos, then it's time to move on. Tama. Diba? Tama, tol. Agree ako dyan. Kaya, kaya mahirap, mahirap talaga ang, ano.
Ang loving is sacrificing. Oo, So, hindi naman ibig sa kaya nga sinabi natin loving is sacrificing. Nandun pa rin yung pagmamahal. Magsasakripisyo ka ba kung wala na yung pagmamahal? Di ba? tama. Agree. So, hindi na tama tumigil ka pa or magstay sa isang relationship kung wala na talaga. Tama. Yun. Ako, ang payo ko sa kanila, panoorin nila tong podcast na to. Tong episode 3. Yun ang mas maganda. Yun ang mas magandang payo sa kanila. So, Ah, ayan. Narinig nyo na guys, ang Mr. Love ng Batangas City. So, tanungan ko din yan dati pagka may mga ganyang problems. So, at wala least yun. nakapagbigay siya ng insight sa inyo about sa ating topics today. So, sa mga gusto naman mag-request ng topics at mag-guest, email nyo lang ako or yung PM nyo sa page natin. So, yun, ayun doon lang. Pwede kayo mag-email or PM sa page or Instagram. Eh, di ba sa message lang kayo para may tackle natin yung topic na gusto nyo at kung gusto nyo rin mag-guest, ayun. Okay. So, Hmm. yan. So, thank you. Thank you Thank you, guys. Tol. Thank you. Thank you sa pag-guest Sige, sa Tol. It's O, pag Complicated. uwi ko, tawagan kita. Pasyalan kita dyan. Ano na?